Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap. Talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon. Nasa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Sa tingin ko, mas higit na nakakarami ang gustong mangyari yan. Pero yung hindi lang pagbalik, kundi kung ang sinasabi ng mga kababayan natin, bakit ba pinabayaan natin na ang huhusga sa dating presidente ay mga taga-ibang bansa pa? Yun ang mas malakas na nakikita ko na kagustuhan ng mga kababayan natin. Na kung sakalit may kaso nga si former President Duterte, dapat sa Pilipinas gagawin. Kaya ang gusto nila, makauwi na kaagad ang dating presidente. Hindi sa abroad. Yun ang napipick up ko sa pag-ikot-ikot natin, lalo na dito sa Luzon. No? Talagang maraming kababayan natin nasaktan doon sa napanood nila na kung paano inaresto ang ating dating Pangulo. At sabi nila, bakit pinayagan ng gobyerno na ang kaso ay doon pa didesisyonan sa abroad? Ay kaya naman natin dito sa Pilipinas. Ano yung comment mo doon sa mga police na nag-facilitate, gumawa ng operation? Ay ako, talagang yung ginawa na pag-handle kay dating president, marami talagang galit doon. Marami din hindi nasunod na procedure. Ngayon, lalo nang nagagalit kasi nakikita na nila yung wala naman palang pagsunod sa procedure natin. Ano? Procedure na nga natin, hindi pa natin sinunod sa pag-aresto. Ang AFP nanindigan na wala silang nagawang mali, considering na sa loob ng base ng Air Force, bases Air Force, nangyari yung pag-aresto. Oo, alam mo, ang Armed Forces, lalo na kung tinatawag mo bilang isang institusyon, hindi pwedeng gumawa ng instant decision yun. Dapat mag-uusap-usap muna mga yan kung anong gagawin nila. Kaya ang nangyari naghihintay sila ng order. Kunyari sa Defense Secretary o kaya sa Chief of Staff.
Kung walang order, hindi gagalaw yun. Kasi yung lugar sa Villamor Air Base na pinanggalingan, hindi yun purely military office eh. Hindi teritoryo ng military lang yun. Yun ay para sa reception ng mga VIPs. So, malinis ang AFP dito. Sa tingin ko. Sir, how about dun sa, kasi hinamon ni Atty. Panelo si Senator Amy Marcos na sampahan ng impeachment ng kanyang kapatid. Kung, kasi dun sa lumalabas sa investigation niya, maraming kulang, maraming talagang mali na commit yung ating bansa na hindi nasunod yung batas. So, hinamon niya si Senator Amy Marcos na sampahan ng impeachment si BBM. Siguro maganda na nababalitaan ko magkakaroon pa ng second round yung hearing. Siguro maganda yan. Mas marami pa tayong makikita na istorya dyan, no? Kung sakalit ituloy ni Senator Amy yan. Ayun naman pag sasampa niya ng impeachment sa kanyang kapatid, malubhang gawin ng isang kapatid yun, di ba? Itong ang ginawa niya na hearing, makikita mo na talagang palagay ko, hindi ko alam kung gaano kasakit kay Senator Amy yung ginagawa niya. Pero pinipilit niyang ipakita na ang pamilya nila ay gusto ring maipakita kung anong katotohanan sa nangyari. Pero yung nangyari, impeachable yun. Impeachable offense yun para sa isang Pangulo. Alam mo yung impeachment politika yan eh. Kahit walang karason-rason, pagka meron nawala na ng tiwala sa Pangulo, pwede nang mag-file ng impeachment. No? Palagay ko, mangyayari yan. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Pero yung impeachment, sabi nga nila, numbers of game. Game number siya. So, pag konti lang yung kaalyado mo na nakaupo sa Congressional Senate, medyo malabo. So, yun ang technical na bagay, no? Pero yung sa nakita nating karanasan, kunyari doon sa nangyari kay Chief Justice Corona, kunyan hindi maganda eh. Hindi maganda nangyari kasi parang may konsiderasyon ng pera ang nangyari noong panahon ni Chief Justice Corona. Kung titingnan mo ang sentimiento ng bayan, marami talaga ang natutuwa na mukhang ma-impeach, mukhang maa-acquit na si Chief Justice Corona. Maraming umaasa na maa-acquit siya. Pero wala ring nangyari. Kaya tama ka, pwedeng numbers game sa loob ng Senado yan. At depende yan kung yung mga bagong makahalal ay matutulad doon sa mga dating nag-serve na sa impeachment process ng Senado. so maaaring politika din. Ay talagang politika yan. 100% na yun. Politika ang batayan. At saka politika na mayroon pang ika nga ay bonus na manggagaling doon sa mga nagnanais na ma-impeach. Kung si Vice President ang iniisip natin na makakaranas ng impeachment right away, no? Pero yung kay BBM, possible yun pagka next Congress na, sa tingin mo? Wala na ngayon kasi walang session eh. May nadinig ako mga grupo, hinihahanda na nila yung kanilang impeachment na mga papeles daw para sa impeachment. Naghahanap lang yun ng sponsor kasi ordinary citizens, kailangan merong isang membro ng Kongreso na pipirma. Kahit at least isa, pwede nang gawing official yung impeachment process. So, aasahan this 20th Congress? Palagay ko yan. Nadidinig ko na eh. So, sir, ano yung masasabi mo sa ating mga kababayan ngayon na talagang, kasi yung nangyayari ngayon na ang apektado talaga yung taong bayan. So, ano yung masasabi mo na sa kabila ng hindi magandang performance yung kasalukuyang administrasyon, kahit paano pa rin yung ating mga kababayan mabuhayan ng loob sa mga nangyayari? Well, talaga kung titingnan mo,
yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman, mahirap, talagang gusto na nila pagbabago. No? Dalawang bagay na pagbabago ang kanilang pinapangarap eh. Una, pagbabago sa takbo ng politika natin. Parang ayaw na nila yung ginagawa ng mga politiko natin sa kasalukuyan. Hindi nila nakikita na kung ang mga politiko ngayon ay muling mananalo, ang tingin nila, ganun pa rin. Walang pagbabagong nakikita. Yan ang unang pangarap ng ating mga kababayan. Pangalawa, gusto talaga nila na ang pagbabago kung po pwede ngayon na. Ang ibig sabihin niyan, gusto sana nilang makita na magpalit na tayo ng gobyerno. Kasi sa nakikita ng mga kababayan natin, kunyari doon sa food security natin, ang gobyerno natin ang gusto ng puro import eh. Hindi naman napapababa ang presyo, lalo pang tumataas. No? Mga ganyang bagay. Kaya tingin nila, siguro maganda magbago na ng gobyerno. Kaya lang, ang ating mga batas ngayon, hindi pinapayagan yung pagbabago ng gobyerno nang hindi dumadaan sa national elections. Kaya iyan ang pinagtatalunan ngayon. May karanasan na tayo dyan. 2 beses na nating pinalitan ng presidente nang hindi na natin inintay yung scheduled national elections. Yun naman ay nagawang mapayapa. Ang mga factor dyan, yung taong bayan mismo, na kikilos, magpapakita ng open, bukas na pagsasabi na pwede ba palitan na natin yung gobyerno. Yun ang nangyari sa 1986, People Power, at saka nung panahon ni President Erap Estrada. Mangyayari ba ngayon ulit yan? Ang iniintay ng taong bayan, palagay ko, sino ba ang mangunguna dyan? Yun lang ang missing sa tingin ko. Kaya nga nababanggit ko na sa aking mga statements na parang dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Nabanggit mo yung pababa ng ratings ng Pangulo. Ito bang kung nakikita man ito ng ating Pangulo na bumababa yung kanyang ratings, dapat na ba siya talagang bumaba ng pusa para at least maiwasan yung gulo? Yun ang pinakamaganda. Kasi alam mo, hindi naman masama yun eh. Kasi kung parliamentary system sana tayo, katulad ng mga sistema sa ibang bansa, kapag nakita ng isang namumuno na bumababa ang rating niya, tumatawag talaga siya ng eleksyon. At para matiyak, totoo ba na ayaw na sa kanya ng taong bayan? No? Kasi napakahirap mamuno kung ang taong bayan ayaw na sa'yo. Dito sa atin, palaki ng palaki yung dami ng mga kababayan natin na nakikita na hindi kaya ni President Bongbong Marcos na maging presidente ng Pilipinas. At sana pumayag siya na magpalit ng gobyerno. At hindi ko lang alam kung gugustuhin niya na tumakbo ulit. Pero walang makakapigil sa kanya na gawin yun. Pero nauna lang binanggit ni former President Duterte noon na walang balak bumaba. Ano masasabi mo dito na parang kung ito mangyayari man na talagang walang balak bumaba katulad ng kanyang tatay? Sa nakikita ko, totoo yun. Kaya nga, pinaplano pa rin hanggang ngayon ang impeachment ni Vice President Sara. Nakikita natin na talagang lumalaban pa ng todo sa argumento ang mga opisyal ng kabinete, for example, no? Talagang dinidepensa pa nila. At wala akong nakikitang indikasyon talaga na sa ngayon na ang ating Pangulo ay voluntaryo na magre-resign o papayag ng isang snap election. Hindi pa natin nakikita yan. Kasi hindi pa naman natin nakikita talaga ang lakas ng taong bayan tungkol dyan. Sa ngayon kasi, yung issue na nangingibabaw, yung tungkol pa sa kung pwede pa uwiin na si dating Pangulong Duterte. Iyan, sa tingin ko dyan, hindi solid ang buong bansa dyan. No? May mga hindi pa rin kubo tungkol dyan. Pero yung issue na magkaroon ng
halalan ka agad sa level na ng Pangulo, ibang issue yan. Wala pa nagsasabi na dapat gawin ngayon yan. Ako naman sinasabi ko na hanggat hindi dumadating sa puntos na yan, huwag tayong umasa na may pagbabago mangyayari sa bayan natin. Huwag tayong umasa na may mga mangyayari na makabubuti sa bayan. Kung anong mga nangyayari ngayon, kung naghihirap tayo, kung may mga bagay tayong labag sa kagustuhan natin, walang pagbabago mangyayari hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago sa gobyerno. Hanggat hindi napapalitan ng Pangulo, ang sitwasyon natin baka lumubha pa, hindi gumanda. So, posibleng magkaroon ng eleksyon para sa level lang ng Pangulo kung kagustuhan lang ng mga tao. Depende yan. Depende kasi sa mga mabubuong mamumuno sa oposisyon. Pwede pag-usapan yan at titingnan kung ano ang, alam mo, ako yan negosasyon yan sa Pangulo. Ngayon, ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin sa halip na impeachment. No? Sa impeachment, hindi talaga kagustuhan ng mamamayan na ang mangyayari dyan. Ngayon, kunyari sinabi ni Senator Amy Marcos, kakausapin ko yung kapatid ko. Tumawag na talaga tayo ng eleksyon para taong bayan talaga ang makikialam. At hihilingin ko rin, number one, kung magkakaroon tayo ng eleksyon ulit, dapat wala ng daya. Yun, walang dayaan. Una yan. Pangalawa, tatanungin naman ni Senator Amy Marcos, sino naman nakakausapin ko sa oposisyon? Kasi pagka ganyan na ang kilos, hindi pamilya Duterte lang kakausapin mo dyan. Kakausapin mo na yung ibang mga nakikita mo na may impluwensya sa lipunan. Yan ang, kaya kailangan, kung gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan. Na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Siya yung mag-broker. Kasi makakausap niya yung kapatid niya. Ay, buhay pa naman si Mrs. Marcos, pwede niya pa rin kausapin yan. O, basta yung interest ng pamilya Marcos ay pwedeng mapagtiwalaan ng taong bayan si Senator Amy Marcos na siya ang mag-broker dyan. Ngayon, ang hahanapin na lang ni Senator Marcos, sino ba talaga nabubuno sa oposisyon? Kasi si Vice President Sara, sa Mindanao, sigurado yun. No, siya. Dito sa parte ng Visayas at Luzon, ay sa tingin ko hindi pa kompleto ang pagtitiwala kay Vice President Sara. Sir, sakaling matuloy, pagpalagay natin, when worst comes to worst, matuloy yung nasabi ni former President Duterte na hindi talaga bababa. Sa tingin mo magkakagulo? Hanggat maaari, alam mo, tingin ko hindi magkakagulo eh. Pero talagang lalawak ang protesta, no? Kung lalawak ang protesta na hindi naman natin pwedeng sabihin na panggugulo yan. Kasi bahagi yan ng ating demokrasya. No? Pero yung panggugulo, hindi ko alam kung saan manggagaling eh. Kasi ang armed forces natin ayaw ng gulo. Mga kababayan natin ayaw ng gulo. Yung mga komunista na nagsasabi na ituloy ang revolusyon ay napakaliit pa nila sa ngayon. Hindi nila kayang akitin ng taong bayan na sumali sa madugong pagbabago dito sa atin. Hindi kaya ng komunista ngayon yan. Kaya tingin ko, yung talagang open na kaguluhan, baka hindi mangyari. Sir, nabanggit mo kanina sa pagpapalit ng gobyerno, kailangan talagang dapat merong mamuno. Ano ba yung, sino bang dapat mamuno at ano yung qualification para nga maging mamuno doon sa parang pagpapalit ng gobyerno? Ang pinaka-importante sa ngayon, kung titignan natin ang sitwasyon, ang kailangan natin ay isang personalidad o grupo ng mga personalidad na tatanggapin ng taong bayan at pagtitiwala ng taong bayan na sila sila ay magtitiwala
kung ano man ang pag-uusapan yung grupo ng mga oposisyon na pagtitiwalaan ng taong bayan at yung pamilya ni Marcos. Yung pamilya Duterte, siyempre maganda kung sasama sila dito doon sa grupo na makikipag-usap sa Pangulo para mag-resign o kaya tumawag ng bagong eleksyon. Ang nasabi ko kanina, palagay ko si Senator Amy Marcos, bagay na tumindig para i-representa ang kapatid niya sa usapan na ito. So itong mga nangyayari ngayon, hindi lang naman ito sa executive branch, nandun din sa legislative, sa house, itong mga nangyayari na ang problema, yung pamimigay ng ayuda, yung controversial na 2025 budget, hindi po ba kayo nagtatakasan kung bakit hindi ko mabibig ng House Speaker sa mga issue na kinakarap mo ng ating bansa? Tingin ko, yung Kongreso na hawak ng Speaker, pwedeng makasira ng malaki sa Pangulo, pero hindi siya makakatulong talaga sa Pangulo kung kinakailangan magtulungan niya para manatili sa posisyon, sa poder. Pagka bubagsak ang Pangulo, bagsak yan. Matangay sila, tangay. So, ang tingin ko dyan, sa ngayon, yung ginagawa ng Speaker at ng lower house, nakakasira sa Pangulo. Ngayon, kung sasabihin na tutulungan nila ang Pangulo para manatili sa kapangyarihan, tingin ko, hindi talaga makakatulong. Ang talagang pagtutuunan ng pansin, ang Pangulo. At kapag iyan ay bumaba sa pwesto, humingi ng bagong eleksyon, walang magagawa ang lower house. Pero yung issue na, yung talagang, yung umiiwas na sa issue, yung bagang hindi hinaharap, hindi binibigyan ng linaw sa kabayan, kung bakit nagkaganto yung nangyayari. Yan ang sinasabi ko na nakakasira sa Pangulo. Nakakasira yan sa image ng gobyerno. Kasi ang lakas-lakas ng mga bulog-bulugan tungkol dyan sa mga nangyayari ngayon na wala namang ibang paliwanag kundi gagamitin sa eleksyon, gagamitin sa pandaraya, gagamitin para bilhin ang taong bayan. Yun naman ang pinagbubulong-bulungan sa ngayon. Kasi ang sentimento kasi ng mga tao ngayon, bakit parang ang lakas-lakas ng Kongreso, considering na local lang na vote ang nakuha ng mga congressman? Alam mo yan nga, sa halip ng makabutihan, lalong lumalala ang tingin ng taong bayan na napakahina ng Pangulo natin. Kasi pisang buo niya yan yung Speaker. Bakit kung umaksyon akala mo siya na ang Pangulo? Dapat isang Pangulo ng Pilipinas hindi papayagang mangyari yung ganyan. Pero nakikita natin na talagang nangingibabaw na para bang ang Pangulo o ang mga desisyon ng Pangulo nanggagaling sa lower house. Yan ay indikasyon at yan ay nakikita ng taong bayan. Na ang ibig sabihin, mahina talaga itong Pangulo natin. Sir, last message mo siguro sir, sa ating mga kababayan ngayon. Ako, sinasabi ko lang sa mga kababayan natin na ito, dumating tayong ulit sa punto ng kasaysayan na maaaring magkaroon ng isang malaking pagbabago sa politika dito sa atin sa Pilipinas. Noong mga nakaraang nangyari yan, nakapagpaalis tayo ng diktadura, nakapagtanggal tayo ng isang Pangulo, pero walang pagbabago nangyari sa bayan natin. Sana, kung sakasakali at magkaroon muli ng pagbabagong malaki sa pamumulitika at politika ng bayan natin, sana naman ay makapili na tayo ng isang uri ng pamumuno na magpaplano na mula dito sa malungkot na sitwasyon natin sa bayan natin, ay ang paplanuhin ay kung paano babaguhin yan tungo sa isang kaunlaran, isang magandang bayan, magandang bansa, magandang lipunan, malaya, progresibo, at prosperous. Sana ganyan ang planuhin para sa lahat. Salamat.